So, yan na. Yan na. Good morning. Good morning. Good morning. Annyeong 친구, good morning! Siyempre, panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman dito sa South Korea. At eto nga, kagigising-gising ko lang. Medyo tinanghali ako ng gising for today's video kasi hindi ako masyadong makatulog kagabi. And syempre, pagkagising alam na magkakape na agad. At ayan, nakalipat na si Cutie sa sala pero dala pa rin niya ang kumot kasi gusto pa rin niyang matulog. Pero ang unang-una kong ginagawa pagkagising sa umaga is ang paborito nating kape. Hindi pwedeng hindi yan mawawala. Kasi para sa akin yan yung nagbibigay ng energy. Pero hindi pwede na laging sobra sa kape. Masama din yan sa inyong puso. Nakakakaba. Ayan, kabang ka na, day. Ayan, so syempre kape. Pero sabi nila mas maganda daw na pagkagising mo ng umaga, dapat maligamgam na tubig yung iinumin mo. Pero ewan ko ba, bakit kape talaga yung iniinom ko pagkagising sa umaga. So, eto na, magpre-prepare na ako ng food ni Cutie. Almusal, syempre, bago siya pumasok. Syempre, ang hinanda ko sa kanya ngayong umaga is chicken nuggets. Sana maubos niya to kasi hindi siya masyadong kumakain sa umaga. Ewan ko ba, hindi patanggapin ng tiyan niya. Minsan nga pag sobra yung kain niya sa umaga, inilalabas din niya. Kaya hindi ko din siya masyadong pinapakain ng madami. And si Cutie, kahit 9 years old na yan, alam nyo, baby pa yan, hindi yan kumakain ng hindi sinusubuan. Anyang! Yan, gwapong-gwapo kong panganay. So, sinusubuan ko pa yan pagkain, lahat. Hindi kagaya ni Colette, na si Colette, mas gusto niya nag-iisa siyang gagawa. Diba, ang hirap niyang gisingin sa umaga, nakailang tawag na ako minsan dyan, di pa rin nagigising. Ganun naman talaga kahit ako nung nag-aaral ako. Hirap na hirap din akong bumangon sa umaga. Ewan ko ba, ang sarap pang matulog, lalo pa ganitong malamig. Hinayaan ko siya na lang yung kumain mag-isa, pero tingnan nyo ang nangyari. Wala lang, nakalagay lang yan dyan. Malilate na. Ang pasok nga pala ni Cutie sa school, umaalis siya dito sa bahay, 8:30 Korean time. So, ang time niya is 9, dapat nandun na siya. So, habang kumakain siya, maghahanda na ako ng damit na susuotin niya. And syempre, malamig ngayon. Tiningnan ko siya sa temperature. Tinanong ko siya kay Jeannie kung anong temperature ngayong maghapon. Sa umaga, 10. Tapos mag-fall ng 12 sa tanghali. And then, 13 pagdating ng hapon. So, kailangan pa din ng makapal na suot. Kaya, kailangan kong ipaghanda ng magiging mainit sa kanyang katawan. So, yung chuki, tsaka yung long sleeve, at syempre yung may kimo ng pants ang kinuha ko para sa kanya. So, eto, naka-ready na, nakapaghanda na ako. Dadalhin ko na sa kanya doon. Sana pagdating ko doon is tapos na siyang kumain. And good thing, pagdating ko ng salas is naka-toothbrush na pala siya. So, meaning, nakain niya yung inihanda akong pagkain sa kanya. So, ganito yan. Kahit pagbibihis, hindi pa rin niya kaya na mag-isa. Ako pa rin talaga ang nagbibihis sa kanya. Ewan ko ba sa batang to, hindi talaga matuto na mag-isa. Kapag nawala ako sa paningin niya, halimbawa from school, tapos alam niya nasa bahay ako ng 6 p.m. tapos wala ako, naku, mag-iiyak yan. Magkaiba talaga sila ng personality ni Colette. Si Colette talaga, mas gusto niya yung siya lang talaga yung gagalaw. Minsan nga nag-aaway kami ni Colette kasi gusto niya siya yung magsusuot ng damit niya na mag-isa. Syempre, anong taon, ilang edad pa lang naman si Colette, which is tama naman para matuto siya. Kasi ito si Cutie, umasa talaga to sa akin. Kahit pag may medyas, hindi yan ganun husay. I mean, hindi niya kayang midyasan yung sarili niya ng mag-isa. So, kaya ako lang talaga yung palaging nagbibihis sa kanya. So, eto na, ready na siya for school. So, good luck for today, anak. Kalingan mo, kahapon nakadalawa siyang 100 na iniuwi. And syempre, yung 100 para si Pagin is pinapalitan namin. So, isang 100 is manwon or 10,000 Korean won, which is nasa around 400 pesos sa Pinas. Diba?
Pero at least 'di ba nagpupursige siya. So isusuot ko na sa kanya yung tsuki niya, ito yung dagdag na pangpa-warm sa katawan niya. Kasi 'pag ganito kasing weather medyo 'yan 'no, hina-hatching na siya. Kasi nga nagpapalit na ng climate dito sa Korea, mag-going winter na talaga. Maybe next month sobrang lamig na, naka-jamba na talaga or naka-bubble jacket na talaga. Kaya ayan, so poging-pogi na ang aking anak. May doble pa yan na isa pang jacket para hindi talaga siya lamigin. So, again, thank you so much sa laging sumusuporta and shout out sa inyong lahat. Mega love shout out syempre kay Lyceria Parumog na 1 taon na po na nagmamahal sa atin. Kay Chenny, mega love shout out din from Mabini, Batangas. And thank you so much everyone. God bless us all. And after neto, na makapaghanda na si Cutie, pupunta siya na ng school at si Colette naman ang aking i-prepare. So si Colette, ayan, nakahiga pa. Again, thank you and God bless us all. Bye-bye!